Hi guys! Pag-usapan natin ngayon ang ventilation-perfusion mismatch o VQ mismatch. Sa video natin ngayon, ipapaliwanag ko ito ng simple. Una, intindihin muna natin ang dalawang mahalagang bagay sa lungs. Ventilation o V, ito ang hangin na pumapasok sa alveoli. Perfusion or Q, ito naman ang dugo na dumadaloy sa paligid ng alveoli. Para magkaroon ng magandang oxygenation, kailangan magtugma ang dalawa. Ibig sabihin, kung may hangin, dapat may dugo. At kung may dugo, dapat may hangin. Ngayon, ano ang VQ mismatch? Ito ay nangyayari kapag hindi pantay ang ventilation at perfusion. Sa madaling salita, may dugo pero kulang ng hangin. Ito ang isa sa pinaka-common na sanhi ng hypoxemia o mababang oxygen sa dugo. Sa normal na lungs, hindi talaga perfectly equal ang V at Q. Sa itaas ng lungs o apex, mas maraming hangin kaysa dugo. Sa ibaba ng lungs o base, mas maraming dugo kaysa hangin. Normal lang ito, pero pag may sakit, mas lumalala ang imbalance at doon na nagkakaroon ng problema. Sa VQ mismatch, kadalasan ang nangyayari ay low VQ. Ibig sabihin, may perfusion o may dugo pero kulang ang ventilation o kulang ng hangin. Parang may dumadaloy na dugo pero hindi siya nakakakuha ng sapat na oxygen. Ang resulta, lumalabas ang dugo na mababa ang oxygen. Karaniwang sanhi ng VQ mismatch ang mga lung diseases tulad ng COPD, asthma, pneumonia, pulmonary edema, atelectasis, mucus plugging, bronchospasm. Sa mga kondisyong ito, nahaharangan o nababawasan ng airflow papunta sa alveoli. Ngayon, bakit bumababa ang oxygen? Ganito yan, may parts ng lungs na normal at may parts na may problema. Pag naghalo ang dugo mula sa dalawang areas na ito, bumababa ang overall oxygen level. Ang tawag dito ay venous admixture, paghahalo ng oxygenated at deoxygenated blood. Ang magandang balita, ang VQ mismatch ay kadalasang responsive sa oxygen therapy. Bakit? Kasi kahit papaano, may pumapasok pa ring hangin sa alveoli. Kapag binigyan mo ng oxygen ang pasyente, tumataas ang oxygen sa alveoli at mas maraming oxygen ang pumapasok ngayon sa dugo. Kaya umaangat ang SpO2. Importanteng tandaan, ang VQ mismatch ay may ventilation pa, kaya responsive sa oxygen. Ang shunt naman, walang ventilation, kaya hindi gaanong responsive sa oxygen. Sa shunt, dumadaan ang dugo sa lungs nang walang oxygen exchange. Paano mo makikita sa isang tao kung siya ay may VQ mismatch? Importanteng tingnan muna natin ang common signs ng hypoxemia. Tulad ng hirap huminga o dyspnea, mabilis na paghinga o takip niya, mabilis na tibok ng puso o tachycardia, mababang oxygen saturation at cyanosis o pagiging kulay asul ng labi. Pero tandaan, hindi ito specific lang sa VQ mismatch, kaya kailangan pa rin ng proper assessment. Sa assessment, bantayan ang use of accessory muscles, wheezing, which is possible ito sa asthma o COPD, crackles, pwedeng pneumonia o fluid, decreased breath sounds, o dullness o hyperresonance sa percussion. Ang mga findings na ito ay makakatulong para malaman natin kung ang pasyente ay nagkakaroon ng VQ mismatch. Sa chest x-ray, ang black lungs ibig sabihin hyperinflation katulad ng COPD. Ang white lungs naman ibig sabihin fluid o consolidation katulad ng pneumonia o edema. Pareho itong pwedeng magdulot ng VQ mismatch. Para mas madaling tandaan, isipin natin ang bus station. Ang ventilation ay ang mga pasahero, ang perfusion ay ang mga bus. Kung maraming bus pero kulang ang pasahero, aalis ang bus na hindi puno. Ganon din sa lungs. Kung may dugo pero kulang ang oxygen, lalabas itong hindi fully oxygenated. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng medical topics, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako. Thank you for watching guys!